first, na assess na we identify the risk. Second, we do some analysis. And the third one is yung evaluation. Since we're through with the assessment part, or yung risk assessment, doon na tayo ngayon sa next step, which is to respond to those assessments. Okay, ano ba gagawin natin? Should we take the risk or should we just ignore, di ba? So dito, i-discuss natin ano yung mga possible action or response that we're going to do. Okay? Pero syempre, ang tanong is, lahat ba kailangan tayo mag-respond positively? Lahat ba kailangan natin i-take? O pwede naman na i-ignore natin sila? Okay? Isang kumpanya guys, try to consider 3 things bago sila mag-set ang kanilang priorities, whether to accept or to deny or to transfer any risk. Okay? So dito, kung papansin nyo una, sabi niya, high or very high impact. Ibig sabihin, as far as prioritization is concerned, the company try to assess the impact. Mabigat ba? Magiging detrimental ba ito sa company? Magiging beneficial ba ito sa company? If it is beneficial, how much benefit, di ba, can we get from it? So, titignan natin yan. Now, sir, hindi naman po masyadong beneficial. Dali natin sa dulo. Hindi ko sinasabi hindi natin i-take, pero pwede natin siya ilagay sa dulo. Meron tayong mga pwede pang mas unahin. Sir, bakit may ganun pa? Pwede naman nilang i-take lahat. Remember, bawat isang risk that you're going to take, may pawalang gastos. Diba? That's why, isa yun sa tinignan nila. Cost effectiveness improvements. So, kung na bawat isa ay may gastos, we also need to consider yung scope for cost effectiveness. Do we really have that much? Do we really have the funds for it? Diba? Kung sakasakali ba na i-take natin to, can we really sustain it? Baka kasi mamaya, in the end, kapusin tayo. Or, ang masama niyan, in the middle, kapusin tayo. The third one is yung likelihood. Possibility na ito ay mangyari. How likely na ito ay mangyari? Diba? Always remember, ang risk ay pwedeng pure risk o hazard, danger, threat, or the other way around, which is yung opportunity. Diba? Kaya ibig sabihin lang yan guys, in taking this risk, no, we have to consider sana this three bago tayo mag-set ng priorities. Okay? Clear? Okay. So, anong pwede natin mga maging actions towards those risks? Okay? Meron silang tinatawag na 4 T's of hazard management. Okay? So, yan na, hindi lang isang T, hindi lang dalawa, hindi apat. Okay? So, ano yung apat na P na yan? Kaya nga basa niya 40, hindi T, ang pangit. Okay? So, yeah. So, what are those 40s? Now, since ito ay risk matrix pa din, nandiyan pa rin si impact at saka si likelihood. Okay? Now, ano daw yung pwede natin maging action? Kasi ito siya. Yan. No? So, ano daw yung mga pwede nating action? Una, if the impact is low, kasi low pa to diba? Then, ang likelihood o yung posibilidad na sa ay mangyari ay low, so nasa quadrant na to, ang pwede daw natin gawin is to tolerate. Diba? Ano ba ang ibig sabihin ng tolerate? Other term? Tolerate? Tagalog? Ha? Pwede. Ano pa? Kinukonsinte? Pwede. Kakayanin. Or kayanin. Or i-take. Diba? O kumbaga, i-take mo na siya. Okay? I-take mo na siya. Now, bakit? Kasi total naman, ang impact naman, mababa lang. So, yakan-yakan natin ito, mababa lang naman yung impact. Kumbaga sa sakit, kaya-kaya ko yan, train na ako dyan.
Ibiyan ka. Yan. Tapos, yung possibility pa na mangyari siya ay, ano lang, low lang, less likely. So, ibig sabihin, kahit na mangyari man yan, kaya mo yan. So, pagka mga ganitong pagkakataon daw, o mga ganitong klase ng risk, we can take it. Kapag sinabi mo you take it, ibig sabihin, you're going to accept it. Tatanggapin mo na that there is a risk. Remember, sabi natin sa assessment, di ba? Kailangan i-accept mo that there is a risk. So, yan ang description. Although yan ay naka-upload din sa ating ano. Yan. Pangalawa, so the first one is to tolerate. Pangalawa, kung ang impact ay low pa rin, pero yung possibility na siya ay mangyari ay high, ano daw dapat natin gawin? We treat the risk. Treat. Gamutin, or isolve, mga ganun. Kaya sabi niya, the risk to reduce the likely impact or exposure. Treat the risk to reduce the likelihood or its impact. Okay, so ibig sabihin, isosolve natin siya. So ibig sabihin niya, hindi take natin siya. Tama? Ibig sabihin din yan, ang gagawin natin ay i-control natin siya. I-control natin yung likelihood at i-control natin yung magiging impact. Hanggat maaari, pabababain natin. Okay, parang ganito. Halimbawa, kung ikaw guys ay nagsisimula pa lang mag-aral ng magbisikleta, meron ba ito ka lang? Okay. So halimbawa mag-aaral ka pa lang mag-bike. Siyempre, alam mo na yung possibility na pwede ka masempla, tama? Okay. Ano mga preparations ang pwede mong gawin? Para sigurado mong hindi ka masyado nasaktan. Okay. Mag-helmet ka. Ano, maglagay tayo ng nipad dito? Nipad dito. Okay, elbow. Elbow ba? Kung balik ko, pwede ka maglagay ng nipad dito, hindi na makikinig. Nipad dito, elbow pa dito. Okay, so maglalagay tayo ng safety gear. Yan. So mag-helmet ka, maglalagay ka ng elbow sa nipad, para na sa ganun ay... Ano? So, yan ang pwede natin gawin. Tama? Kasi yung sabihin, prepare ka. So, ano ginagawa mo? You're treating the risk. So, kinokontrol mo na yung likelihood na masasaktan ka. Diba? Pagkala ko sasaktan kay control mo. Huwag mo kasi masyadong hawakan. Hindi ko hawakan. Ano ganito yan? Ang ibon, kapag hawak mo sa palad mo, kapag hawak mo ng gusto, masasaktan. Kapag naman masyadong maluwag, lilipan. Your Honor, hindi ko. So, yun ang gagawin mo. You treat the risk. Okay? So, kung ano man yan, kung ikaw naman ay medyo susunga-sunga at madali kang mabalentong, lagyan mo na ng rubber mat yung buong bahay mo. Para mauntog naman, matapa ka, masyadong masakit. So, parang ganyan ang parang ganyan ang treating the risk. Okay, maliwanag? Okay, next. Paano naman daw kung ang impact ay mataas na, pero yung possibility na mangyari siya ay mababa pa rin? Ang gawin daw natin, i-transfer natin. Hindi pa naman sigurado mangyayari, pero pag nangyari, one time, big time. O, diba? So, ano gagawin natin daw? I-transfer natin. Pero paano ganito? Halimbawa, meron tayo, halimbawa, may naglalaro tayo, halimbawa. Siyempre, kailangan maglaro natin balls. So, volleyballs. Okay? Yung bola pumunta sa may kabilang lote. Okay? Siyempre, ako dapat po kasi ako yung teacher. So, may aso. Kung may aso, tapos yung aso, nagbalong kalaki. Nakaupo kasi, nakaupo. Pero kung nakatayo, ganito lang. So, nakaupo rin yan. Ngayon, ang tanong, sino kukuha?
Yung aso. O, susa. Kaya kailangan naman kunin ko. Natural, utusan ko yun. Ito kumuha. Bakit? Ano ginagawa ko? Kasi ako makapensyon na lang. Kaya hindi ko po alam kung sino ang teacher ko. Ba't kailangan yung sarili ko sa mga anim? Pwede naman ituro ko yung iba. Di ba? Ano ba ito? Simple. Kasi itatransfer mo na. Kaya ibig sabihin, lombat na. Galing pala, hindi ko sa iba. Pasok mo eh. Yes, kung kaya mo saktan, pasok sa iba. Gawa. So, sa transfer, ang isa pwedeng gawin natin dyan is kumuha tayo ng insurance. Okay? Kaya okay din yung may insurance kasi magkaroon pa ng aberya, di ba? Ang magdadala ng risk o ng impact ay si insurance. Third party. Totoo naman yun. Third party naman talaga siya. Yan si Angkit. Di ba? Kaya hindi natin third party. Yan yung third party na okay. Ay. So, ayan, katulad nga yan. Meron isang kakilala na meron siyang bagong biling kotse. So, nagsisiguro siya. Dahil nakatira siya sa Malabon, yung mabaha. So, nung kinuha niya na insurance yung kotse niya, hindi lang basta comprehensive insurance ang kinuha niya. Yung mas mataas pa niya sa comprehensive insurance, yung kasama yung acts of God. Kasi sa insurance may gano'n. So, mas malaki ang premium na babayaran mo kasama yung acts of God. Like for example, yung kotse mo kinain ng lupa kasi nagkaroon ng earthquake. So, pagka nangyari yun, papalitan ng insurance yung kotse mo naman. Eh, yung sa kanila, kinuha nila with acts of God. Luckily talaga yun. Luckily, nalubog yung kotse sa baha. Lumubog talaga ng totally lubog na lubog. Okay yun, kotse na ulit. Pero nakuha pa naman yung kotse. Nakuha pa ng insurance. So dahil na kasama sa sa coverage na yun, hindi siya kinakabahan na, ano ba yung tubig? Okay lang. Dead man. Oo. Mapapalitan naman siya. Yes! Ano ba lang, bakit? Yung iba doon, siyempre, mag-ano na yun. Magpapanik na yun. Bakit? Kasi hindi kasama yung acts of God. Eh siya, kasama yung acts of God. So, chill. Kalma ng baby. Yes. Klaro? Klaro? Yes. Okay. Next is, mataas na yung yung impact, yung possibility na mangyari ay mataas din, terminate mo na. Anong ibig sabihin? Bitawan niya. Yes, let go na. Yo, kasi. Remember, there is only one you and many of them. Yes. Alam mo na, Aki. Pwede ko narinig. Sabi lang naman, mahalin mo ang sarili mo ng 99% at 1%. Action ko sa product ng mga Pwede na mag-HDP, caption. Ano? Ayun yung ika-caption ko, sir. HDP. Sabi ni Sir. Okay, go. So sa terminate, it's either we avoid it or eliminate. Alin ang i-eliminate natin? Yung cause. I-eliminate natin kung sino yung problema mo. Alam mo na. Lalaki. Okay. So, kaya sabi niyo, terminate the activity generating the risk. So, kung sa example natin kanina, yung baka nga makagat siya ng aso, sana naman, gano'n, ay hindi mangyari. So, ang tatanggalin natin yung Si Abby. bola. Hindi rin yung aso, kasi wala kinalaman yung aso. Ang tatanggalin natin yung volleyball natin. Kaya kung mapapansin nyo, yung parents nyo, di ba? Gusto ko ito, akin na nga yung cutter na yan, di ba? Ang inalis na yung cutter. Hindi niya pinapawalan na huwag gumamit. Pag kinuha niya, yung Pag-exam mo na bago. So, yun yung ibig sabihin ng to terminate. So, sa company, ganoon din yan. Kung itong risk na ito ay magbibigay sa atin ng mabigat na impact sa ating financial, yung activity that will lead to it, yun ang tatanggalin natin. Okay? Kaya ang problema mo ay ganito, yung magiging cost ng problema na yun ang tatanggalin mo. Kasi yung risk, nandyan lang yan.
Kaya lang, hindi naman siya lalabas kapag hindi siya kumbaga na-activate. So yung activity that would activate the risk, yun ang i-eliminate din natin. Ang pinakasimple lang niya, i-avoid mo na lang siya. Okay? Ayan. Now, sa company, guys, merong mga area na makikitaan mo lang yan. So ito, example lang to, 4 na to. Okay? So we have financial, structure, reputational, sa marketplace. Bawat isa, guys, ay may kanya-kanyang area na merong risk. Tulad daw nito sa funds. Ang example ng risk na yun, insufficient. Hindi sinabing wala. Sabi lang ay insufficient. Kulang. So, posibleng magbigay siya pag-impose ng risk. Okay? So, infrastructure, halimbawa, people, premise, processes, product. Anong example na significant risk? Failure to achieve or maintain health and safety standards. Medyo mabigat yan. Marami kasi yan. Lalo ngayon, kasama na yung mental health. Ang daming mas mabilis sumuko sa kanilang mentalidad, yung tinakasan, nahihirapang i-manage yung stress, nahihirapang i-manage yung kanilang anxiety. So kaya medyo risky yan. That's why ang ilang mga companies, meron silang mga activities para mabawasan daw itong mga stress na yun. Okay? Yeah. So, in tolerating the risk, risk tolerance is your readiness. Readiness to bear the risk after risk treatment. So, in risk tolerance, kailangan din natin i-consider yung ating risk appetite. Appetite is the amount and type of risk that the organizations are willing to pursue. So, ibig sabihin, kung medyo nasa list ng mga risk ito na kaya natin at willing tayo i-take, ibig sabihin natin, i-tolerate natin siya. Kasi kakayanin mo siya. Kasi it is within your capability, within your capacity. Okay? Yeah. So, magkaiba daw yung risk tolerance saka yung tolerating the risk. May pagkakaiba daw yun. Kasi tolerance, yung readiness. Pagka naman daw sila ng tolerating the risk, tinotolerate mo na lang daw siya, tinitiis mo na lang, kahit medyo hindi mo na kaya. Pero ayaw mo pa kumapitaw, kumakapit ka pa. Parang gano'n. Huwag mag-alala, matatapos din yan. Okay, going back. So sabi nga niya, when the hazard risk is within the risk appetite of the organization will tolerate that risk. Kasi nga, nandun sa range na kaya ko siya at gusto ko siyang harapin. Maliwanag tayo, ha? Okay. Ngayon, may mga certain control measures din na kasama, okay, dito sa apat na ito, dito sa 4Ts, no? Dito, guys, titignan natin ano yung mga pwede pa natin gawin, okay, in connection dito sa Dahil late kayo kung magawa. 4Ts. Ayaw. Ayan. So, kung mapansin nyo, bawat letter in T ay meron ng corresponding control. Number 1. Sa rate, the dominant type of control will be detective. Pag sinabing detective, ano ba yun? Conan. Conan ba? Detective Conan. Pag sinabing detective, anong ginagawa? You are? Ang ganda. No? Tagal mo naman mo. Rat, You mag-bridge. study? Huh? Hindi ka pa nakagawa. Detect. To detect means to know, investigate, things. Sira. So, yan daw Gusto ko ang ng unang pinto. dapat Tapos mong na tingnan. mapala. Yan daw yung magiging pinaka-control Nakaraan ko, mo. matagal na to. Di ba? Detecting risk.
Grado ka mo ba? Alamin natin. Alamin natin. Ngayon, kung tayo naman ay nandun na sa 3, ang magiging pinaka-type of control natin dyan ay corrective. Okay. Kasi nga, tinitreat mo na siya. Kasi nga, hinaharap mo na siya. So, since sinusolusyonan mo siya, ibig Ito mo sabihin, alcohol din sa bag. you're going to correct it. Diba? Tama ba? Kakaintindi tayo, guys? Yeah. So, halimbawa, common na nangyayari sa bahay. Halimbawa, napapalisan kayo ng pagkain. So, kung napapalisan kayo ng pagkain, ano ba yung corrective measures na dapat gawin? Busin agad. Busin agad. Ibigay siya ng grade. Ano? Kasi hindi mo naiiwasan, may tira talaga yung sulat. Dapat mo gawin. 97. Ay, nag-isa rin. Ay, hindi. Dalawa pa lang isa. Or, pag walang rep, ubusin na. Kahit late ka. Yes. Yung iluluto nyo, yung bawasan Activity. mo. Bawasan yung Kailangan mo siya. Wala pala magpapay. Para walang tira, Dati magdagdag. kasi pwede pag dito. Magdagdag na nakakakain. Bawasan yung O kaya, better yet, pagbigay sa kapitbahay, ang dating mo pa, napakamabigat mapagbigay ka. Di ba? Eh, kaso ka bigla. Okay, so yun ang sinasabi natin. Okay? Now, ang ginagawa natin ngayon is that since we're treating the risk, we are correcting it. Paliwanag? Sure ha? Next, transfer. In transfer, what we're going to do is to direct it. Kanino natin to ipapasa? Huwag sa akin, sir. Kasi di ba sabi nga natin, sir, pwede pong gawin natin, kumuha tayo ng insurance. Di ba? Pwede tayo kumuha ng insurance. Or, hindi mo kaya, di ba naman sa iba? Di ba? Ikaw pa rin ang magbe-benefit, pero matrabaho mo sa iba. I-outsource mo. O, di ba? Tingnan yung ibang business, guys. Since wala silang mastery dun sa process, wala silang technology na gagamitin. Kaya sa ibang pilitan nila na magkaroon sila ng technology, ang gagawin na lang nila ay i-outsource na lang. Kapag in-outsource nila yan, tama pa sigurado. Kasi yung ginawa mong company, they're knowledgeable dun sa gagawin trabaho. Yes? Question? Question? None. Okay. In terminate, we are going to prevent. Preventive. Sabi ng safeguard, prevention is better than cure. Totoo yun. Diba? Bago. Bakit kailangan gamutin ang sakit kung pwede namang hindi magkasakit? Ganun siya. Kaya ang dapat natin gawin, kung sa terminate, at di naman natin kaya, avoid mo lang. So kapag in-avoid mo yan, na-prevent mo yan. Pag tinanggal natin ang problema na yan, tahimik tayo sa buhay. Diba? Yes. Nagigil sa mano? Galing ang wala ako sa mga. Hello. Paano ka? Marami si Rui. Ano kailangan mo? Hindi pa sa ngayon. Ford. Siguro bukas na lang. Siguro bukas na lang tayo. Hindi, walang tamang panahon. Kaya pa rin pag-promote. May daw. Wala sa edad. Wala sa edad yan. Ang preparation ay wala sa edad. Mag-aasawa na sa Di ba sinabi niyo yun? Sabi ni Sir, madali pa ako dyan. Hindi ko makita. Okay, so, Masalit lang yung nasabi niyo. okay game. So, dito guys, in connection sa treat kanina, so just an additional info lang doon. Sabi kasi, risk treatment will often undertake with the risk at the inherent and or current level. So, if you still remember, na-mention natin to sa assessment, no? Dun sa may risk assessment, na pwede kasi natin i-assess yung risk
in their inherent level o kaya doon sa parent. Yung inherent, ito yung wala pang control measures na gagawin. Kumbaga, barely i-assess mo yung risk. Kaya pagka in-assess mo siya, mataas yung impact. Pero once you put protocols or safety measures, bababa kasi yung kanyang impact, yung level ng kanyang impact. So in that way, it becomes more manageable. So we can treat it. Okay? So parang ano nga yan, parang katulad nga na sinabi natin kanina, kung ikaw ay medyo susyungan na madali kang madapa, diba? Since meron naman na kayong mga rubber matting, diba, madapa ka man, hindi na masyado. Ngayon, magagawin natin, ititreat na lang natin yun, yung para hindi ka pa rin madapa. Diba? Kung maglalagay tayo ng railing sa kabilaan, ang sigurado din madapa kasi kakapit lang. Pag nadapa ka pa naman, hindi mo madapa. Diba? Yan yung sinasabi natin. So, ganyan ang ginagawa natin sa treat. Tinitignan natin yung risk, di ba? Para na sa ganon, we can reduce. Hindi kasi natin ma-eliminate basta-basta eh. So, we're just going to reduce its likelihood or reduce its impact. Okay? Saluhanan. Uy, pag may tanong kayo, let me know. Okay, so next is, okay tayo dyan, transfer control, transfer, terminate, okay, yan. Strategic risk response. Sabi, the overall approach to the management of control and opportunity risk is like the approach adopted to management of hazard. We have 4 T's of hazard risk and its corresponding type of control, which is presented kanina. Okay, so ito ngayon. Now, for every hazards, okay, for every control, ay meron daw itong equal opportunity. At ito naman yung 4E. So sabi, 4E of opportunity management are set out as exist, explore, exploit, and exit. So the application of 4E to the management of strategic opportunities or speculative risk is consistent with the description of risk and rewards. So nasan yun? Ito yun. Risk and reward. Risk versus reward. So as you can see, yung vertical, siya yung potential reward. Yung horizontal naman natin yun yung level of risk. So pag sinabi mo ng level of risk, nandyan na yung impact at saka yung likelihood. Kasi risk kasi, hindi na sinabing impact lang or hindi sinabing livelihood lang. So level of risk na talaga. So halimbawa daw, for a low level of risk and low potential reward, ibig sabihin yan, it is already, the opportunity is already existing. Nandyan na siya. Okay? Yun nga lang, baka may mga nakuna na sa yung nakita o nakadiscover. Or, baka naman pang-sampu ka pa lang. Kaya lang tingnan mo anong sabi niya. In matured or declining market. So they exist in a matured or declining market. So ito yung klase ng opportunity na makikita mo sa isang matured or declining market. Sir, ibig sabihin yan, yung mga products na nakikita natin sa ngayon, yan ay halos dahil likely yes. Mainit pa naman sa ngayon, so masarap ang mag-halo-halo. No? Masarap din naman yung iba pa na aside sa halo-halo, like ice crumble. Ano? Pag may social ka, ice shaker. Wow. Kaya ganun pa rin naman yun. Ice crumble pa rin naman yun. Diba? Pero at least, parang, diba? Parang nag-iba siya. Diba? Si ice shaker. Oh, diba?
O, paano mo na napakinggan sa Baliktad ko. Yan, katulad niya. Kung may Saan ba? halo-halo at may ice crumble, bakit di natin sila pagsamahin? Wala. Actually, meron kami pinuntahan na Sunday, gano'n yung tinda niya. Yes. Ano lang, sir? Alam ba, hindi, masarap. Masarap naman. Ay, wait. Masarap naman siya. Dito siya eh, dito siya sa may Valenzuela. So, Isang oras na. Ilang oras ka? Magkano, sir? 70 lang. Ilang oras na? Walang mala. Parang ang Complete na yung ano ng halo-halo. ang tawag niya tayo is tubig overload. Yung ice crumble niya, flavored tubig. Tapos, regular halo-halo. May- Yes, yes. So, ang point guys is that, yung mga nakikita natin na sumusulpot na business ngayon, ito ay galing na dun sa mga existing. Kumbaga, they are very creative lang na, Pwede ba rin yes, tulad ng ano, yung pastil, na nauso bigla yung pastil. Guys, ang pastil, yan din yung ano, yung flakes. Kasi nauso na yan, hindi naman nauso, kundi matagal na talaga nag-exist yan. Yung mga meat flakes na yan. Ulam lang mo. Yan din yung ano eh, yes, parang yung dati kasi yan yung mga tira-tira nyo. Sa unahan. Na, Dun, sa unahan. halimbawa, meron kang Sa unahan, Ben. adobo. Yan, Di ba? O yung mga pang-pangat na. Grabe mo na yan, ihimahin mo lang yan. O yun na yun. Yun na yung Ano si Parker? Di ba? They work. Actually, merong recent study na ginagawa yung estudyante sa SBA Manila ngayon. Hindi naman. Spinach naman. Spinach chip, tapos yung pinaka-big ano niya, moringa. Moringa. Walang agad Healthy. Kasi ano siya eh, air fry lang. So, walang, wala siya. Moringa. Alam mo yung moringa? Guys, ano yung moringa? Malungging. Malunggay. Malunggay kasi. Okay, going back. Saan tayo makarating? Okay. So ganyan ang ano guys. So for those, yung, yan. Next is, for those opportunity na medyo mababa pa rin yung reward, pero yung level of risk ay medyo mataas, ang dapat na natin gawin dito is to explore more. Bakit? Kasi medyo mataas nga yung risk. Hindi naman ganun kaganda yung Totoo si Leo. reward. Diba? Explore entrepreneurial opportunities. Yan. So katulad nga ng nabanggit natin, may mga opportunities dyan, pero hindi nga lang na-discover ng karamihan. Dito sa Nabotas, marami rin naman mga na-feature ng ilang mga vlogger dyan na maganda. In fairness, marami naman. Meron nga kami isang gusto punta dito dyan. Saan? Yun lang, sa may Nabotas food park na yun. Sabay-sabay na tayo, sir. Sama kami, sir. Sama kami sa vlog mo, sir. Oo nga, sir. Kasama ko kayo dito eh. Ay, Okay. Gusto ko rin sana yung i-cover. Kaya lang, ayaw niyang makita sa camera. Kaya sabi ko, sige magsasama na lang ng iba. Happy ko. Parang bawa. Voice over na. So, ayan, tulad yan. Guys, existing naman na yun eh. But pwede nga sabihin na, marami nang gumawa na. So, kaya nga sinasabi sa akin, try to explore more. Kasi nga, mataas ang risk. Okay? Now, kung ang reward naman ay maganda, pero yung risk niya ay medyo mababa,
Pagsamantalahan mo daw. Tanggalin ako ng bracket. Pagsamantalahan. Madami. Kasi 40 pa lang. Ganda ng kulay. Tanggalin ako. Sabi nga nila, strike Anong from kulay iron yan? is hot. Parang So, walang royal, no? So, instead na magpabanjin-banjin Kulit na ako bukas. exploit this Papalis opportunity ka na. bago pa dumating ang mga Espanyol. Kasi baka dumating na rin siya, pira. Baka matagunan ka na. Kahit sabihin mo na ikaw ang nauna, minsan hindi ba lahat na nauna? Paano kaya sa amin? 500. Ganda na ito. Lahat na lang yata ng mga may kinalaman sa pag-ibig. Hindi ako nakanig dun sa ano, lesson. Bago Ay, kamitan. eto pinakagusto ko sa lahat ko. Parang Expand. seminar. That's Ngayon, papaliwanag. ngayon natin usapan yung lahat. Wala, pero Expand. pinapaliwanag namin. So, Diba? Ganyan mahilig sila dyan. Oo. like, oh, ganito, kapag Okay. ano. So, ano pa ba? Kapag hindi ako nakapag-adjust ng Kapag ang risk ay mataas, bali 2K ba? pero ang opportunity reward ay mataas din, Sa amin hindi naman. expand depending on risk, appetite, and capacity. So, ibig sabihin, Kung ano lang yung pwede kang mag-expand, buwan na- pero tignan mo muna. na hindi ka Okay? nakapunta. Okay. Tignan mo muna if you are Okay. capable. Kasi If may you're not kontrata na. capable of expanding, Pero kung walang then don't. kontrata, open contract ka, kailangan mo Saan ka bayaran. Muslim? Hindi mo na. No? Alam mo sila na magkaroon ng maraming asawa. Oo! Hindi naman kami Kaya nag-open yun eh. contract. Oo! Kaya mo. Kaya nila yung ba't ka buhay? Hindi naman patay. Kaya ka lang suporta. Supportahan. Ayusin mo. Diba? Kailangan ka. Kaya suportahan. Kasi kung hindi nila kaya suportahan, bawal din sa kanila yun. Yes. O, di ba? Dito nga eh, kahit ka hindi Muslim eh. Payag ka na jowa natin. Basta tayo jowa. Masyado nila dinamdam yung ano, yung tumayo kayo at pagpahalay. Hindi pa ako nagbubundi. Hindi ba? Okay. Okay, so, expand. Paano ka rin expand at your own risk? Okay? Yes. Kasi nga, depende kasi kung ito ay aligned with your risk capacity or your risk appetite. If it is not, Nagutom ako. huwag na. Huwag na. Baka mamaya matali ka pa. Mag-expand ka sana. Instead na mag-expand yung business mo, ano ka? Nalot. Oh, malamang. Malulusbal this kayo. Okay, next is risk and reward pa rin. So, ayan. So, kapag nga daw ang business mo ay nagsisimula pa lang, ayan. So, ang risk ay mataas talaga. Gusto ko magpahilip. Ang Ikaw level lang ng risk ay kanina. mataas. Kaya yung mga companies hindi talaga tumatagal. Kahit na minsan yung mga nakikita natin na nagtitinda dyan sa paligid-ligid, di ba? Magugulat ka na lang, wala na. Mga ilang buwan na nagtatagal yung business nila. So, ibig sabihin, hindi nila na-manage na gusto yung risk. Eh, minsan kasi, may mga nagtatayo ng business na ginaya lang kasi sa iba. Yung para sunset, si Pops na. Di ba? Di ba? Si Joe. Pero, Di ata. Liana over si Liana. Osman, hindi kailangan kumain ng kahit ano. Nakita niyo yung isang vlog niya na nag-iiwasan ng pork? Hindi ganun yung iwa na hindi marunong. Ma'am siya talaga sa business niya. Magaling talaga siya. Magaling talaga siya. In fairness talaga sa kanya. Tsaka, guys, ito, with all honesty, di wala akong balak na pumunta doon. Saan sir? Doon sa place ni Diwata. Bakit sir? Pares na naman yun. Ano pinag-abra sa pares ng iba? Bakit special? Ano lang, unlimited lang sa kanya. Pupunta lang naman sila. Doon pa mo for picture. Actually, yung iba, just for the content lang talaga. Yes. For the club. Guys, kung gusto mo kumain ng marami, dito ka na sa ulo. Ba't ka mapipila na? Tayo magpipili ah. Puso po. Di ba? Sorry. In fairness, ako kasi pagka kumakain naman, masarap. Sinasabi ko mismo siya nagluto, masarap po. Sabi natin. Kasi ano eh, parang
It's an appreciation dun sa effort mo. Kayo, baris tayo. Isa lang kayo sa tinuturo. Bigyan ako ba ulit ng pansore? Family matters lang talaga. Or kasama ko nga lagi anak ko. Saan ba banda yun? Ano lang, daily life. Okay, now, kapag ka medyo nagawa mo ng maayos yung trabaho Sa mo, tres? at nagawa mo makasurvive, Mura lang. Malapit dun sa despite na tinitirahan. medyo mataas yung Nila level RJ. of risk, Saan ba sila? 4? pumunta ka Oh, din yun, sa sa second tres stage mo, which is yung growth. Saan tayo dun? Hindi ka kasi pwede magstay sa group. Okay? Kasi ano yan eh, nasa gitna ka pa lang. So, marireach mo yung maturity. Ito yun. Kapag nangyari kasi yun guys, hindi Iba-iba? sabihin nagiging Iba-ibang ka tinda? stable. So yung risk Like, mo, iba-ibang level of tinda. risk mo, bababa na. Kasi sa growth, kumbaga sa pool mo guys, Dun hindi lang ka sa may so munisipyo ikaw ang marami target. na ba? Pero Kaso pagdating wala dito, na yung nagawa mo nang kalino. ma-establish yung name mo, Wala nang kalino. nagawa mo nang ma-establish yung business mo, kaya yung level ng reward mataas, pero yung level ng risk bumaba na. Okay, bumaba na kasi nga naka-establish ka na. Kumbaga na-posisyon mo na yung sarili mo. Kaya lang, hindi lahat ng nasa maturity stage o nasa mature level ay nag-i-stay. Kasi, siyempre, dumarating yung point of saturation. Katulad na lang ni Nokia. Diba? Nagkaroon ng breakthrough sa cellular phone. Nauso yung Android operating system. Pero si Nokia, nagmatigas siya na mag-stay sa Symbian OS niya. Nokia ang sa pinakamahal na cellphone noon because of the system, not because of the cellphone. Yung system mismo ng Nokia, yun ang mahal ang bilhin. Parang ano yun eh, parang Apple. Mahal yung cost. So, wala namang masyadong features. Kaya nung na-introduce ang Android, which is free, natabunan talaga siya. And the sad thing is, hindi niya react si Nokia. So, akala na, since stable siya, untouchable siya. So, ganyan guys, yung takbo ng negosyo natin. Ngayon, kapag tinignan natin, consider pa natin yung appetite. So, direktong lang naman ito sa expand. Kapag daw hindi fit with your risk appetite, huwag mo na rin ituloy. Huwag na. Sabi niyo, exit if risk appetite exceeded. So, it's better na huwag ka na mag-expand. Just stay with your current. Kasi kapag pinili mo daw, bukod sa mahirapan ka na, baka chances are, totally, mawala ka. So, ganyan ang idea sa risk response. So, talaga literally, it's how a business should respond. So, again, napaka-importante dito ng first stage, yung assessment. Okay? Hindi kasi tayo pwedeng tumuloy-tuloy ng ganun lang without any assessment. Okay? Remember lang din na the basis of your response is your assessment. Okay? And I guess hanggang dyan lang yan. Yan na, yung opportunity evaluation, enhance, exploit, ignore. Yan natin, no? Enhance the opportunity equivalent of mitigating a risk is to enhance the opportunity by increasing the probability and or impact. So, ito yung mga pwede natin gawin. Pero guys, always remember to compare. Okay? To compare yung level of rewards with the level of risk. Okay? Dapat laging meron tayo titignan matrix before you make a decision. Okay? And I guess that's all for today. Thank you very much for listening.